Sa loob ng bathtub, muling tiningnan ni Sloan ang goodbye letter na kakasulat lang niya at naghanda para tapusin ang sarili. Gayunpaman, sa sandaling iyon, narinig niyang dumating ang kanyang ama, kaya kinailangan niyang samahan siyang mag-almusal. Habang kumakain sila, nagreklamo si Sloan tungkol sa lahat ng bagay dahil iba ang ginagawa ng kanyang kapatid. Pagod na ang kanyang ama sa ganito at sinabihan siyang dapat na silang mag-move on. Hinawakan din ito ang mukha niya para tingnan kung talagang may sakit siya at nagpas siyang hindi naman. Sinabi ni Sloan na hindi siya nagugutom, ngunit gusto pa rin ng kanyang ama na kumain siya. Bigla, may nagsimulang kumatok sa pinto habang sumisigaw ng tulong. Habang papunta ang kanyang ama sa pinto para tingnan, nakarinig si Sloan ng iba't ibang ingay na nagmumula sa labas. Mas maraming sigawan, ingay, at mga banggaan ng sasakyan. Pagbalik ng kanyang ama, may dugo ang kanyang damit at sinabing kailangan na nilang umalis. Kinuha ni Sloan ang kanyang jacket bago lumabas at napansin ang kaguluhan na sumakop sa bayan. Lumalabas na dumating na ang zombie apocalypse at hinahabol ang mga tao sa lahat ng dako. Isang babaeng zombie ang nakakita kay Sloan at tumakbo palapit sa kanya, ngunit buti na lang at hinila siya pabalik ng kanyang ama at isinara ang pinto sa mukha ng zombie. Halos hindi pa nakakalayo sina Sloan at ang kanyang ama sa pinto nang marinig nila ang pagbasag ng kanilang bintana at ang pagtunog ng alarma. Pumasok pala ang zombie sa kanilang bahay. Agad itong hinarap ng kanyang ama at nag-away sila sa sahig hanggang sa kagatin ng zombie ang kanyang braso. Kumuha siya ng isang bubog mula sa sahig at sinaksak ang zombie sa dibdib ng ilang beses, ngunit walang nangyari. Nang saksakin niya ito sa mata at umabot sa utak nito, tuluyan itong namatay. Dahil sa takot sa kanyang nakita, lumabas si Sloan ng bahay at tumakbo sa kalsada habang hinahabol siya ng mga zombie. Pagkalipas ng isang araw, nagtatago si Sloan kasama ang iba pang mga kabataan sa paaralan. Binanggit ni Trace na iisa lang ang kotse sa parking lot, kaya pumasok ang grupo sa opisina ng punong guro para hanapin ang susi. May isang patay na lalaki sa sahig at may naririnig na mga ungol sa malapit. Maingat na pumuslit si Carrie hanggang sa matagpuan niya ang principal na naging zombie at binugbog ito gamit ang telepono habang hindi komportableng pinapanood siya ni Reese at Sloan. Matapos makuha ang mga susi, sinabi ni Carrie na dapat nilang harangan ang mga pinto. Nagsimulang magtulungan ng mga kabataan para gawin ito, ngunit labis na kinilabutan si Sloan at nagtago sa isang sulok. Kinuha niya ang isang telepono at sinubukang tumawag, ngunit nagambala siya ni Reese na nangangamusta sa kanya. Tinanong nito kung nakagat ba siya at inamin niya na hindi niya alam. Pagkatapos ay sumama ang dalawa sa iba pa sa gym kung saan gumagamit sila ng radyo para subukang makakuha ng anumang balita. Gayunpaman, natagpuan lamang nila ang isang emergency recording na paulit-ulit na tumutunog. Ang mensahe ay naguutos sa mga mamamayan na manatili sa kanilang kinaroroonan dahil malapit nang dumating ang tulong. Sinubukan ni Reese na i-comfort si Sloan na nagsimulang mag-isip tungkol sa nangyari. Habang tumatakbo si Sloan palayo sa mga zombie, kinailangan niyang umiwas sa mga umaandar na sasakyan. Sinubukan niyang pumasok sa isang bahay, ngunit nakakandado ito, kaya tumalon siya sa bakod upang makatakas mula sa zombie. Pagkatapos ay patuloy siyang tumakbo at nagtago sa likod ng isang halaman nang may makita siyang papalapit, ngunit sina Reese at Carrie lamang ang mga iyon. Sabay na bumalik ang mga kabataan sa pangunahing kalye, kung saan nadatnan nila ang ina ni Trace na si Karen, na lumalabas mula sa bumanggang kotse. Sumugod si Trace para suriin siya habang natagpuan ng iba ang kanyang kakambal na si Grace. Sugatan si Karen, ngunit sinabihan niya ang mga bata na magpatuloy sa paggalaw. Ilang sandali pa, dumating ang grupo sa rec center kung saan sinusubukan ng mga nagkukumpulang tao na makapasok. Isang sundalo sa balkonahe ang nagsabi sa lahat na manatili sa likod dahil mayroon lamang espasyo para sa isang tao. Sinubukan ni Trace na protektahan ng kanyang ina, ngunit patuloy silang itinutulak ng mga tao nang walang pakialam. Nang biglang may nagpaputok, nagkasundo ang grupo na umalis. Kinagabihan, nagtago ang grupo sa loob ng isang bahay. Sinubukan ni Karen na buksan ang mga ilaw, ngunit agad itong pinatay ni Carrie at pinagalitan siya, binanggit na hindi dapat sila makatawag ng atensyon. Iniisip niya kung dapat ba ay iniwan na lang nila si Karen para mamatay, kaya tumugon si Karen na tinitingnan lang niya kung may kuryente, at iniisip na mahahanap sila ng mga zombie kung patuloy na mag-iingay si Carrie. Nagteorya siya na ang mga zombie ay naaakit sa tunog at nagbanta na sasaktan si Carrie kung kakausapin siya nito muli ng ganito. Pagkatapos, tumingin sila sa paligid at nakakita ng ilang dugo sa tabi ng bumagsak na mesa. Mayroon ding isang baseball bat na kinuha ni Carrie. Ipinahayag ni Trace na walang laman ng ikalawang palapag, kaya umakyat ang grupo. Iniisip ni Carrie na dapat silang manatili sa ibaba, ngunit iginiit ni Karen na mas ligtas sa itaas. Nag-away sila kung sino ang namumuno at isiniwalat ni Karen na siya at ang kanyang mga anak ay nakatakas sa kanilang bahay sa pamamagitan ng pag-akyat sa bintana at pagpunta sa bubong. Kalaunan, ginamot ni Karen ang kanyang sugat habang sinusubukang magpahinga ang mga kabataan. Di nagtagal, nakatulog si Sloan at nanaginip tungkol sa mga alaala ng kanyang pamilya. Isang umaga, ginising ng kanyang kapatid na si Lily si Sloan para pumasok. Matapos magnakaw ng pera mula sa wallet ng kanilang natutulog na ama, tinulungan ni Lily ang kanyang kapatid sa pag-aayos ng buhok nito.
Nag-aalala si Sloan na mahuli sa paaralan, kaya sinabi ni Lily na maaari nilang gamitin ang kotse ng kanilang ama dahil hindi nito mapapansin. Bigla, nalungkot si Sloan habang inaamin niyang alam niyang plano ni Lily na lumipat. Hindi niya ito sinisisi, ngunit ayaw niyang tumira ng mag-isa kasama ang kanyang ama. Ipinaalala ni Lily sa kanya ang kanilang motto na one day at a time at nangakong hindi na niya hahayaang saktan silang muli ng kanilang ama. Pagkatapos ay pumasok na sa paaralan ng mga dalagita at binigyan ni Lily si Sloan ng birthday card. Nagpasalamat si Sloan, ngunit iniwan niya ito sa kotse, nangakong bubuksan ito mamaya. Sa kasalukuyan, nagising ang lahat nang makarinig sila ng ingay. Bumaba sila at nakita ang isang sirang bintana bago sinubukan ng isang zombie na salakayin si Carrie. Agad niyang iniwasan ang nilalang at binugbog ito gamit ang baseball bat habang napansin ni Karen ang mas maraming zombie na papalapit sa bahay. Upang maiwasang makulong, walang pagpipilian ng grupo kundi umalis. Tumakbo sila sa bayan ng matagal hanggang sa makita ni Carrie ang kanilang paaralan sa di kalayuan. Sumang-ayon sila na ito ang pinakamagandang lugar para magtago dahil matibay ang mga bintana. Matapos sabihin ni Carrie na ligtas ang daan, nauna si Karen at agad siyang nakita ng mga zombie, kaya sinabihan niya ang mga bata na tumakbo papunta sa paaralan habang siya ay nanatili bilang pain. Mabilis siyang pinalibutan ng mga zombie at kinain siya. Habang tumatakbo ang mga kabataan, isang zombie ang sumalakay kay Sloan at itinumba siya sa lupa. Sinubukan siyang tulungan ni Carrie, ngunit pinabagsak rin siya ng isang zombie, kaya nabitawan niya ang baseball bat. Agad na kinuha ni Reese ang baseball bat habang sinisipan naman ni Carrie ang zombie para makalaya. Pagkatapos, pinatay ni Reese ang zombie na umatake kay Sloan na siyang bumalot sa kanya ng dugo. Patuloy na tumakbo ang mga kabataan at umakyat sa bakod para makarating sa paaralan. Matapos harangan ng lahat ng pinto, nagpa siya ang grupo na magpahinga sa gym. Nagising si Sloan mula sa isang bangungot at tiningnan ang kanyang bulsa para hanapin ang kanyang goodbye letter. Pagkatapos ng mabilis na pagbabasa, pumunta siya sa banyo para sumuka at hugasan ang lahat ng dugo. Isa pang flashback ang nagpapakita tungkol kay Lily na may pasa at sinasabi kay Sloan na aalis na siya. Gusto ni Sloan na sumama sa kanya, ngunit dahil minor de edad pa lamang siya, hahabulin sila ng mga pulis. Sa sandaling iyon, biglang pumasok ang kanilang ama sa silid at sinigawan si Sloan dahil hindi siya mahusay sa paaralan at tinawag siyang isang kahihiyan. Nang subukang ipagtanggol ni Lily ang kanyang kapatid, sinampal siya ng kanyang ama. Sinigawan at ininsulto siya ni Lily na nagsabing ito ang dahilan kung bakit umalis ang kanilang ina. Muli siyang sinuntok ng kanyang ama at itinumba, kaya inanunsyo ni Lily na hindi na siya babalik at umalis ng bahay. Sa kasalukuyan, nakahanap ng pagkain ng mga lalaki. Gustong pag-usapan ni Carrie kung ano ang gagawin, ngunit nagsalita si Trace at sinisi siya sa pagkamatay ni Karen dahil sinabi niyang ligtas ang daan. Sumumpa si Carrie na hindi siya nagsinungaling at sinabing mabilis lang kumilos ang mga zombie. Bigla, sinuntok ni Trace si Carrie at naganap ang isang away. Kinailangan silang paghiwalayin ng iba at hindi komportable si Sloan kaya lumabas siya ng gym. Di nagtagal, natagpuan siya ni Grace at binigyan ng ilang malinis na damit na natagpuan niya sa drama department. Pumunta sila sa banyo para maligo at nagubad si Sloan. Nabunyag ang lahat ng pasa na dulot ng kanyang ama. Mabuti na lang at walang kagat. Sinamantala ni Grace ang pagkakataong tanungin siya kung ano ang nakita niya sa kalye, kaya sinabi ni Sloan na nakita niya ang parehong bagay na nakita ng iba. Ilang sandali pa, desperadong tumatakbo si Sloan sa paaralan hanggang sa bumagsak sa harap ng pintuan. Napansin niya na kinakalampag ito ng mga zombie, sinusubukang makapasok. Tumakbo pabalik si Sloan sa gym at nalaman mula sa iba na dumarami ang mga zombie sa bawat labasan, kaya kailangan nilang gumawa ng mas maraming barikada. Nang ligtas na ang lahat ng pinto, pumunta ang mga kabataan sa library at napansing walang mga zombie sa labasan na ito. Napagtanto nila na ito ay dahil sa mataas na bakod na nakapalibot sa field mula sa kalye, kaya ito ang lugar na dapat nilang puntahan kung sakaling kailanganin nilang tumakas. Kalaunan, hindi na matiis ni Sloan ang pag-upo sa gym dahil paulit-ulit niyang naririnig ang mga zombie sa labas, kaya nagpa siya na lang siyang umidlip sa isang sulok. Lumapit si Reese para kamustahin siya at pinag-usapan nila ang sitwasyon, iniisip kung buhay pa ang kanilang mga pamilya. Bigla, nakarinig sila ng pagsabog at niyanig ang buong gusali. Tumakbo ang lahat ng mga kabataan papunta sa pintuan at nagsimulang magtalo sina Trace at Carrie kung bubuksan ba ito. Tinanggal lang ni Sloan ng isang poster para tumingin sa labas at nagulat nang mapansin na ang mga zombie. Sa di kalayuan, nakita nila ang apoy at usok na nagmumula sa gasolinahan. Pagkatapos mananghalian, hiningi ni Trace kay Carrie ang mga susi dahil gusto nitong maglibot, kaya sumama sina Reese at Sloan sa kanya para sa kaligtasan. Nakakita ang tatlo ng isang bote ng alak sa silid-aralan ng mga guro at agad itong dinala pabalik sa gym para maglaro habang umiinom. Sinubukan nilang aminin ang mga nakakatawang bagay tungkol sa kanilang buhay, ngunit nagbago ang mood nang mapagtanto nilang wala ni isa sa kanila ang nakaranas na umibig. Nang gabing iyon, natutulog si Sloan nang may kamay na dumampi sa kanyang mukha. Napaupo siya at may naramdamang kakaiba sa likuran niya, kaya lumingon siya at nakita niyang nagsusuka ng dugo ang kanyang ama. Sinimulan siya nitong sigawan, ngunit sa sandaling iyon, nagising siya.
Pagkatapos, pumunta siya sa pasilyo para kumuha ng tubig at may kung anong gumalaw sa likuran. Nang lumingon siya, wala na ito. Dahil sa takot, ginising ni Sloan ng iba at sinabi sa kanila na may nakapasok. Pumunta sila sa library at nakarinig ng ingay sa isang cabinet. Nang buksan nila ito, nagulat sila nang makita ang kanilang guro, si Baxter, na natutulog at may hawak na baril. Kinuha ni Sloan ang baril at agad na nagising si Baxter, desperadong mahanap ang kanyang sandata. Itinago ng mga kabataan ang baril bago dinala si Baxter sa gym para pakainin ito. Pinuri ni Baxter ang pagtutulungan ng grupo sa paggawa ng mga barikada, ngunit nang tanungin nila siya kung paano siya nakapasok sa paaralan, sinabi niyang hindi niya matandaan. Walang naniniwala sa kanya, lalo na nang sabihin niyang lumala ang sitwasyon sa bayan. Nagtataka si Sloan kung bakit siya nito minamanmanan sa pasilyo, ngunit sinabi niyang wala siyang sinusubaybayan at tinitingnan lang niya kung may mga kakaibang ingay. Nang makaalis si Baxter para maligo, pinag-usapan ng mga kabataan ang baril at sinabi ni Reese na gagamitin lamang nila ito kung kinakailangan. Inamin ni Sloan na wala siyang tiwala kay Baxter. Samantala, dinala ni Carrie si Baxter sa shower. Nang magubad si Baxter, may napansin si Carrie. Agad siyang bumalik sa gym at sinabi sa iba na nahawaan si Baxter, kaya kinuha niya ang baril mula kay Reese para sana ay patayin ito. Iniisip ni Reese na kailangan nila ng mas maraming patunay kaysa sa isang sugat at nagkaroon ng pagtatalo. Bigla silang nagambala ni Baxter na nanumpang hindi siya nahawaan. Itinutok ni Carrie ang baril sa kanya at hiniling na ipakita sa kanila ang sugat, ngunit sa halip ay tumakbo palayo si Baxter. Agad siyang hinabol ng grupo at nagawang siyang saktan, ngunit nahulog ang baril sa proseso. Tiningnan nila ang kanyang braso at kinumpirma na mayroon siyang malalang sugat mula sa kagat. Kinuha ni Sloan ang baril, kaya sinabihan siya ni Trace at Carrie na barilin siya, ngunit hiniling ni Reese na maghintay. Nagsimula silang magtalo muli, kaya sumigaw si Baxter na aalis siya para tumigil sila. Sa main entrance, ibinahagi ni Baxter ang kanyang kwento. Tumatakbo siya sa bayan para pumunta sa paaralan nang makatagpo niya ang isa pang survivor at nagpa siya silang magtulungan. Nang sa wakas ay marating nila ang paaralan, natagpuan nila ang bawat pasukan na nahaharangan ng mga zombie maliban sa isang bintana. Sinira nila ito at nauna si Baxter na pumasok, ngunit huli na siya nang abutin niya ang kanyang kaibigan. Hinawakan ng mga zombie ang mga binti ng lalaki at sinimulang punitin ang kanyang laman, kaya sa wakas ay hinawakan ni Baxter ang kanyang kamay upang subukang hilahin siya papasok. Tumugon ang survivor sa pamamagitan ng pagkagat sa kanyang braso. Nang makapasok na silang dalawa sa loob, isinara ni Baxter ang mga bintana at napansin niyang punit-punit ang binti ng kanyang kaibigan, kaya binugbog niya ito hanggang mamatay bago pa ito magpalit ng anyo. Nang tanungin ng mga kabataan kung anong bintana ang ginamit niya, sinagot ni Baxter ang nasa boiler room. Itinuring nila itong patunay na nagsisinungaling siya at pinalayas siya. Nang bubuksan na sana ni Carrie ang pinto, hinawakan ni Baxter ang kanyang braso at kinagat ito. Nang ipagpilitan ni Baxter na hindi siya nahawaan, binuksan ng iba ang pinto at tuluyan siyang itinulak palabas. Naisip ni Trace na dapat din nilang palayasin si Carrie, ngunit tumanggi ang grupo. Dinala ni Grace si Carrie sa infirmary upang linisin at binendahan ang sugat nito. Gugugulin niya ang susunod na ilang oras doon hanggang sa makakuha sila ng sagot. Paglabas niya, nilock ni Grace ang pinto at sinabi ni Reese na sa tingin niya ay malinis si Carrie. Pagkatapos, ibinigay ni Reese kay Sloan ang kanyang goodbye letter na natagpuan niya sa sahig ng library. Hindi siya makapaniwala na sinubukan itong tapusin ang sarili at nagtataka kung bakit sinusubukan niyang mabuhay ngayon. Iniba ni Sloan ang usapan at tinanong kung bakit alam ni Reese kung kailan malinis ang isang tao. Ipinaliwanag niya na kapag ang isang tao ay nahawaan, nagiging sobrang lamig nila na nalaman niya dahil nasaksihan niya ang pagbabago ng kanyang sariling ama. Inatake ng bagong zombie ang kanyang ina, kaya nakagat din ito. Kalaunan, naghanap ng pagkain si Sloan at nagulat nang makitang nagiging intimate sina Grace at Carrie. Tumakbo siya bago pa nila siya makita at natagpuan si Reese na dinala niya sa isang madilim na lugar para halikan. Naputol ang kanilang sandali nang makarinig sila ng isang boses. Samantala, nagpa siya sina Grace at Carrie na tingnan ang boiler room kung saan natagpuan nila ang sirang bintana at isang bangkay. Ito ang patunay sa kwento ni Baxter. Bumalik ang dalawa sa gym upang ipaalam sa iba, ngunit mayroon silang mas malaking balita. Ang boses na narinig ni Sloan ay nagmula sa radyo na ngayon ay nagpapadala ng mensahe na nag-aanyaya sa mga survivor sa isang shelter sa Rafford. Pinag-usapan ng grupo ang gagawin at sinabi ni Trace na gusto niyang manatili dahil ligtas sila rito at may mga supply, ngunit iginiit ni Carrie na nauubusan na sila ng pagkain. Dahil nagsimula na naman ng isa pang pagtatalo, lumabas ng gym si Sloan. Habang naglalakad sa pasilyo, nagulat siya nang makita ang isang bangkay sa sahig. Sa mas malapitang tingin, natuklasan na si Baxter pala ito na malubhang nasugatan, ngunit gumagalaw pa rin. Agad na isinama ni Sloan ang iba pa at lumapit si Grace upang tulungan siya. Napansin ni Reese na may bagong bakas ng kagat si Baxter at narinig niya si Grace na nagsasabing nilalamig ito, kaya sinubukan niyang bigyan siya ng babala. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat, natapos ang pagbabagong anyo ni Baxter at itinumba si Grace upang subukang kagatin ito.
Nang hawakan siya ni Sloan mula sa likuran upang pigilan, pinaputok ni Trace ang baril habang nanginginig ang kamay. Ang pagbaril ay nagdulot lamang upang mabitawan ni Baxter ang mga babae, kaya kinuha ni Carrie ang baril at binaril ito sa ulo. Pagkatapos, sinubukan ni Grace na tumayo ngunit natuklasan niyang tumama ang bala sa tiyan niya. Sumugod si Trace sa kanyang tabi at pareho silang napaiyak. Kalaunan, namatay si Grace sa mga bisig ng kanyang kapatid at desperadong kumapit si Trace sa kanyang bangkay. Kalaunan sa gym, nagpaabot ng pakikiramay si Sloan kay Carrie na nagsabing sila ang pinakamangmang na tao kailanman dahil sa pagkakaroon ng pag-asa. Pagpasok ni Trace sa gym, sinubukan siyang kausapin ni Sloan, ngunit bigla niya itong binugbog, sinabing hindi tumama ang bala dahil nakaharang siya sa daan. Hinila siya ni Reese at Carrie palayo sa kanya at lumabas ng gym si Sloan. Sa pasilyo, inihagis ni Sloan ang isang upuan sa pagkadismaya. Nang tumingin siya sa ibaba, nagulat siya nang makita ang kanyang telepono sa sahig na may mensahe mula kay Lily na nagsabing umuwi na siya dahil ligtas naman. Nang ipakita niya ang mensahe kina Reese at Carrie, iginiit nila na matagal na ang mensahe kaya hindi nila alam kung totoo pa rin ito. Nagpanik si Sloan at iginiit na dapat na silang umalis kaya pumayag ang mga lalaki na tulungan siya. Kinaumagahan, nag-impake ang grupo ng maraming supply hanggat maaari. Hinanap ni Sloan si Trace na nasa isang silid kasama ang bangkay ni Grace. Humingi siya ng tawad sa nangyari at sinabi ni Sloan na ganoon din ang gagawin niya para sa kanyang kapatid kaya pinatawad niya ito. Nagpasalamat si Trace sa kanya bago ginamit ang baril para tapusin ang sarili. Matapos makuha ang baril, tuluyang umalis ang tatlo sa paaralan. May ilang bangkay sa kalye at nadaanan nila ang mga ito ngunit nagsimulang magising ang mga zombie. Pinatay ni Reese ang isa gamit ang baseball bat at sinubukan ni Sloan na magpaputok. Gayunpaman, naubusan na siya ng bala. Nagsimulang tumakbo ang mga kabataan ng mabilis hanggat maaari at kalaunan ay nakahanap ng kotse, kaya sinadya nilang patunugin ang alarma. Habang pinapalibutan ng mga zombie ang sasakyan, nakatakas ang tatlo. Nang makarating sila sa isang magandang bahay, nakakita sila ng mas maraming bangkay sa paligid, kaya maingat silang naglakad upang hindi sila magising. Lumipat sila sa likod bahay upang manatiling nakatago at nalaman nilang nakakandado ang pinto sa likod, kaya pinilit itong buksan ni Carrie gamit ang isang crowbar. Sa kasamaang palad, nag-trigger ito ng alarma, ngunit sumugod sila sa loob at mabilis itong sinira. Matapos lagyan ng barikada ang pinto, tiningnan ni Sloan ang sala at natuklasan na nagbigti ang may-ari ng bahay gamit ang kutsilyo. Sa sandaling iyon, narinig nila ang mga zombie na papalapit sa bahay, kaya nagboluntaryo si Carrie na guluhin sila at nangakong magkikita sila mamaya. Pagkatapos, tumakbo palabas ng bahay si Carrie at agad siyang sinundan ng mga zombie na nagbigay kina Sloan at Reese ng pagkakataong makatakas ng ligtas. Ilang sandali pa, natagpuan ng dalawa ang bahay ni Sloan, ngunit may mga zombie na naglalakad sa harap ng pangunahing pinto. Nagtago sila sa ilalim ng ibang bahay at sumang-ayon na maghintay hanggang sa makaalis ang mga zombie bago sila lumabas. Isa sa mga zombie ang nagsimulang maglakad ng masyadong malapit sa kanilang pinagtataguan, kaya kinailangan nilang tumahimik habang pinapanood itong dumaan. Pagkalipas ng ilang oras, sa wakas ay ligtas na sa kalye. Tumakbo sina Sloan at Reese papunta sa bahay ni Sloan, ngunit nalaman nilang nakakandado ang pinto sa harap, kaya tumawid sila sa likod bahay. Nagsimulang umakyat si Sloan sa pader at muntik nang mahulog, ngunit nakahawak siya. Nang marating niya ang kanyang kwarto, pumasok siya sa bintana at sinundan siya ni Reese. Pagkatapos ay sinimulan nilang halugugin ang bahay at pumunta si Sloan sa sala kung saan natagpuan niya si Lily sa sofa. Nakalulungkot, nang lumingon si Lily, nalaman niyang isa na itong zombie at inatake si Sloan. Nagsimulang mag-away ang mga babae sa sahig at sinigaw ni Sloan ang pangalan ni Lily na nagpatigil sa kanya. Gayunpaman, muling umungol si Lily, kaya walang pagpipilian si Sloan kundi patayin siya gamit ang crowbar. Dinamayan ni Reese si Sloan habang siya ay umiiyak. Sa malapit, ang kanyang ama ay patay na rin sa sahig. Kalaunan sa garahe, sa wakas ay binuksan ni Sloan ang kanyang birthday card na puno ng pagmamahal at suporta mula kay Lily. Nagpasya siyang itapon ang kanyang goodbye letter at itago ang birthday card sa halip. Pagkatapos, sumakay sila ni Reese sa kotse ng kanyang ama at umalis ng bayan upang subukang hanapin ang shelter. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.